Yasumi ko ulit ngayon. Ngayong araw nga ang continuation ng lakad namin ni Bebu. Katapos nga namin kumain ng McDo, ay naglakad lang kami papunta nga dito sa may train station. Hindi ko na nga masyadong tanda kung paano nga sumakay ng Densha dahil ilang taon na din akong hindi nakakapunta dito sa Japan. Ang unang ginawa nga namin ni Bebu ay bumili nga muna kami ng mga card. Pagkabili nga ay nagtanong nga muna ako dito kay Otosan para hindi nga kami mali ng pasukan. Tinuro naman niya sa amin kung saan kami pupunta at dito pala sa labas yung dapat namin puntahan na Eki. Ay grabe, nung mga time nga na to ay sobra talaga karimla. Gumagalgal na nga kami pareho ni Bebu niyan kaya sana talaga dumating na nga agad yung tren. Wala mang 5 minutes kami naghintay dumating na nga agad itong tren na sasakyan namin. Tuwang-tuwa nga kami ni Bebu dito sa nakita naming bata. Grabe talaga kakyutan lahat ng mga bata dito kahit saan ka lumingon parang mga anime. 13 stop nga pala bago kami bumaba ni Bebu kaya sa medyo dulo kami naupo. Kala nga namin pagbaba namin ng tren nandito na nga yung pupuntahan namin. Pero ang sabi dito sa Google Map na hawak ko ay kakailanganin pa pala namin maglakad ng mga 13 minutes bago kami makarating. Naman nagtanong na nga kami dito kay ate at tinuro naman niya sa amin kung saan yung exact na daan. Alam niyo ba ang mga Japanese ay sobrang babait talaga lalo na kapag ka nanghihingi ka ng tulong o nagtatanong ka sa kanila. Kahit hirap nga sila mag-English ay pinipilit nga nila para lang matulungan kami. Napansin nga namin ni Bebo na mas makapal yung mga yelo dito kumpara doon sa pinag-i-stayan namin. Kaya naman dito pa lang sa daan ay tuwang-tuwa na kami sa mga yelo. Sabi ko naman sa inyo, bawat lugar nga o bawat sulok dito sa Japan ay napaka-aesthetic at pwede mong pagpicturan. Dahil paakyat at bundok nga itong pupuntahan namin ni Bebu. Karamdam na nga kami ng pagod kaya naman sabi ko sa kanya mamahinga na lang muna kami. After nga nun ay naglakad na ulit kami papasok nga dito sa pinaka-office nga ng Mount Moiwa. Nag-elevator nga kami papunta sa 4th floor at pagdating nga namin dito ay bumili nga kami ng ticket namin. Ang ticket nga pala ng isang tao ay 2,920 yen. At kung i-convert nga natin sa peso ay aabutin din siguro ng mga 1,3 to 1,4. Kakailanganin kasi namin sumakay ng mga cart bago kami makapunta sa tuktok. Dahil nako, hindi kakayanin ni Bebo kapag ka naglakad lang kami, mamamaga ang rayuman niya. Akala ko nga ay sobrang tagal nga nitong magiging biyahe namin. Pero sabi nga nila ay aabutin lang daw ng 5 minutes. Dito pa nga lang sa taas ay kitang-kita mo na nga kung gaano kaganda yung tanawin dahil lahat ay kulay puti. Pagbaba nga namin ay sabi sa amin, didiretso pa daw kami sa isang cart bago kami makarating sa pinakatuktok ng bundok. Pero this time, yung cart nga na sasakyan namin ay medyo maliit kaysa doon sa sinakyan namin kanina. Pag nakasakay nga kami dito sa cable, sabi ko nga kay Bebu, sana sa susunod na taon ay kasama na namin yung madala din namin yung pamilya namin dito. Pagbaba nga namin ng cable ay grabe, bumungad nga sa amin ang napakagandang tanawin. Tuwang-tuwa kami pareho ni Bebu dahil kahit saan nga kami lumingon ay nababalutan kami ng yelo. Dahil si Bebu kasi first time lang niya makaka-experience ng snow. Sobrang sarap pagmasdan ng mga yelo at napakasarap maglaro dito kaya naman nag-dive na nga ako. At dahil nandito na nga kami ni Bebu ay pinaupo ko na nga siya dito sa tabi ko at naligo na nga kami pareho. Ang saya nga namin pareho ng mga time na yan at wala na kaming ibang ginawa kundi magbatuhan at maglaro dito sa yelo. Bago ang lahat, nakalimutan ko palang banggitin na ngayong araw pala ay 4th year anniversary namin ni Bebu. Nung nakaraang taon nga ay nagpunta kami sa Thailand at ngayon naman ay nandito nga kami sa Japan. Never namin inimagine na mangyayari yung mga ganitong bagay sa amin. Pero malay nyo naman dito na rin siya mag-propose sa akin. Siyempre, dahil nababalutan nga kami ng mga yelo, hindi na namin pinalagpas yung pagkakataon na makagawa nga ng snowman. Marami nga rin mga ibang tao na gumagawa ng snowman, pero bakit yung sa amin, tuwang-tuwa nga kami sa naging kinalabasan dahil parang baliko yung ulo. Pero anyway, nagawan din naman namin ng paraan kaya nagmukha na rin siyang tao. Dahil sobrang nag-enjoy nga kami sa mga yelo, hindi na nga namin napansin yung oras. Ginabi na nga kaming dalawa dito sa baba at halos kaming dalawa na nga lang ang tao. Pero hindi namin alam na napakaganda pala ng view dito kapag kagabi. Kaya pala napansin namin dalawa ni Bebo na kapag gabi na, padami ng padami ang tao. Dahil ito palang observation deck nila ang pinupuntahan nila dito sa taas. Hindi namin alam na ito pala ang pinuntahan nila Kong at V. Kaya naman pumila din kami at nagpa-picture nga kami at nakakatuwa nga yung Amerikano na nag-video sa amin. Ginabi na nga kami dito at babalitaan ko pa nga kayo bukas kung saan pa kami pupunta ni Bebu. Yan lang naman. Salamat! Bago nyo i-skip tong video, gusto ko lang ipakita sa inyo itong nilalaro kong Aurora game. Para mag-register, ilagay nyo lang ang inyong mga phone number, gumawa ng sariling password at i-confirm. Ganun lang kadali, meron na nga kayong account dito sa Aurora game at napakadami nyong pwedeng pagpili ang laro dito. Pero syempre, bago ang lahat, kakailanganin nyo muna mag-cash in. Sobrang dali lang naman mag-cash in guys, sundin nyo lang lahat ng instruction nila and after that, pwede na nga kayong maglaro. Madalas ko nga laruin dito itong Dragon and Tiger na sobrang dali lang din manalo. Bebet ka lang naman dyan kung magkano yung gusto mong i-bet
bet, tapos meron din silang color game gaya nito. For sure naman, alam nyo na kung ano yung mechanics nito, kagaya lang din sa perya, pero dito, syempre, hindi mo nakakailanganin lumabas. Easy play, easy win nga lang dito sa Aurora Game, kaya subukan nyo na ring laruin. Pero paalala lang, ang Aurora Game po ay para lamang sa mga matatanda at hindi ko po inire-recommend sa mga bata. Kaya mag-download na kayo gamit ang link na makikita nyo sa comment section.